Welcome back to Head Start. Audiences of the noontime show Wawa, we were in for a treat when actor Robin Padilla temporarily replaced main host Willie Revillame. But even as everybody was getting used to seeing this new side to the actor, Robin said farewell to the popular program. To tell us more about his Wawawi experience and his plans for the immediate future, with us today is none other than Robin Padilla. Palakpakan nyo naman. Magandang umaga sa'yo. Mas maganda po kayo sa umaga. May drum roll ka dito. Maraming salamat po sa suporta ng lahat. Pero ang tanong ko, anong pakiramdam mo? Dati ka ng sikat, matagal ka ng sikat, pero anong pakiramdam mo na nung nagwawawi ka, kakaibang pagmamahal yung ipinaramdam sa'yo ng tao? Masyado akong nadala nung suporta ng lahat. Katunayan, nung unang araw, ma'am, parang sabi ko, pag ako binu dito, hindi na ako sisipot kinabukasan. Pero nakita ko yung suporta ng lahat, lalo na rito sa ABS. Kaya lumakas yung loob ko. Pero na-nervyos ka ba nung una? Kasi hindi rin biro na, ako naman mag-pinchit para kay Willie. Hindi naman ako ninervyos. Doon lang ako natakot mabu. Kasi siyempre yung wawawi, hindi ako doon, mami. Iba ang nag-umpisa ng wawawi. Mahirap mabu ng tao. So anong natutunan mo nung nagwawawi ka? Wala naman ako masyadong natutunan lang akong kumanta, yung sumayaw. Pero yung pakikipagkapwa-tao, ma'am, may naituro na yan ng mga magulang ko. Pero you've never been in a live show, a daily live show. Mas gusto ko yung live yung ganito. You like it? Kasi action star ka, nagsushooting ka ng pelikula. Pagdating sa mga ganun, ma'am, mas maganda talaga yung live. Kasi andun yung emosyon mo. Parang ganito, kung ano yung sasabihin mo, hindi ma-edit. Pag-tape kasi, minsan, ang ganda-ganda nung sinabi mo, pagkahaba-haba, pagka pinanood mo, ano nangyari? Parang nawala yata. Parang ganun. Okay, well, sa hanay ng mga artista, ikaw ang sinasabi nilang, hindi ka lang sinasabi nilang gwapo. Gwapo ka ba? Hindi, ma'am. Hindi ko alam kung ano gwapo. Alam ko kung ano maganda. Galing! Okay, sinasabi nila, bukod sa lahat, matalino ka, may lalim ka, dahil na rin sa naging karanasan mo. For our viewers, no, you're turning 41, yes, pero sa naging karanasan ng buhay ng isang Robin Padilla, hindi biro. Unang-una, nakulong ka na. Yes, ma'am. Nakulong ka na. Gano'ng katagal ka ngang nakulong nun? 3.5 taon. At nung nakulong ka, doon ka nagbago ng iyong pananampalataya. Yes, ma'am. Masasabi mo bang ikaw ay practicing Muslim? Ako, ma'am? Ngayon? Kasi ano ba ang definition ng practicing Muslim? Kasi baka ang akalain ng karamihan, unang-una, ang Islam ay kapayapaan. Kasi kanina nagbabasa ako ng Twitter, sabi, Islam daw promotes violence. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Kung ano man yung mga nababalitaan nyo na may mga terorismo, wala po yan sa Islam. Ginagamit lang po ng mga tao na yan, ang Islam, para una, kumita sila ng pera. Pero ang Islam mo ay kapayapaan. Anong natagpuan mo sa pagiging Muslim o sa Islam faith na hindi mo natagpuan nung ikaw ay Katoliko o Kristiyano? Wala po akong pinapanigan na kahit anong religion. Gusto ko pong maging malinaw yan. Ako po ay mas naging Kristiyano nung ako ay nag-Muslim. Opo, hindi ako humiwalay sa pagka-Kristiyano nung ako ay nag-Muslim. Sapagkat sa Islam ay naniniwala po kami kay Jesus Christ, peace be upon Him. Ang katunayan sa banal na Quran, may chapter mismo si Virgin Mary sa loob ng Quran. Okay. So, hindi po yan paghihiwalay ng religion o hindi po. Nagkataon lamang po na pinatino ako ng Islam. Kasi napasunod niya ako. Yun lang yung pinaka-importanting bagay. Doon sa pagiging practicing Muslim, nagdadasal po ako 5 times a day. And today, like nagdadasal ka talaga 4:30 po ng umaga, gumigising ako, nagdadasal ako. 12 o'clock, 3:30, 6:30, 7:30. Hindi po yan, ibig sabihin naman na ako extremist. Hindi po ako naniniwala sa extremism o sa secular na sinasabi nyo o ano. Naniniwala ako, ang isang Muslim ay yung taong
may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa sarili niya, at nirerespeto niya ang kapwa niya. Kahit anuman yung kapwa niya, dapat nirerespeto niya. Anong isang bagay na nagbago sa'yo personally na hindi alam ng maraming tao nung naging Muslim ka? Ay, kumonti ang dalaga. Ang akala mo ng karamihan, ay dumami. Ay, hindi. Medyo nagkaroon ng limit eh. Nawala yung hit and run. Dati, meron ganun eh. Ngayon, ma'am, ano na. Pero what is it about the Muslim faith that taught you that? Baka naman edad lang yan. Hindi nga, life begins at 40 nga daw. Kailangan rumenda, ma'am eh. Kasi sa Islam kasi, at sa lahat naman ng religion, di ba? Kung pa-practice mo talaga, yung katuruan, hindi talaga pwede yun. May kaakibat na responsibilidad talaga. Pero babae ba talaga ang kahinaan mo? Wala naman lalaki, ma'am, na hindi ka babae ang kahinaan. Aba, si Samson nga, si Adan na lang mismo. Pambihira naman, ma'am. Pwede naman kasing alcohol, pwedeng drugs. Alcohol? Kahinaan ng lalaki? Hindi siguro. Talagang babae. So, palagay mo may babaeng magpapatino sa'yo, yung isa siya lang. Ay, matino naman ako. Ang ano lang dyan, kung sino lang yung kaharap ko noong oras na yun, siya pinakamamahal ko. Siyempre. So, ngayon na akong kaharap mo, ako. Ay, siyempre, wala Yun nga mahirap eh. Siyempre, after an hour, may iba ka ng kaharap. Ay, yun talaga, ma'am. Wala tayong magagawa. Pero, alam ba to ng mga nililigawan mo? Aba, kung talagang ako'y handa nilang mahalin. Ay, Diyos ko, ang sakit niya. Dapat nilang, hindi ma'am, totoo lang to, dapat nilang maintindihan na kaming mga lalaki ay isinilang na nakita ng Panginoon Diyos na malungkot kami. At ang nagpaligaya ay si Eva. Malinaw yan, kahit Quran, sabihin natin Pero Biblia. isa lang si Eva, Robin eh. Dumami. Basahin mo, ma'am. Ilan ang... Si Moises, si Abraham, ilan ang mga ang kaligayahang dumating sa kanila. So, mahabang usapin ito. At ayoko mag-away tayo dahil dito. Hindi, biro lang. You were baptized as Abdul Aziz. Yes, ma'am. Meron bang meaning ang pangalan na yon? Ibig sabihin, servant of the Almighty. Did you choose that name? Yes, ma'am. Servant of the Almighty. So, how do you want to serve the Lord? Or how do you want to serve God when you chose the name Abdul Aziz? Kailangan, ma'am, ibig sabihin na susundin mo lahat kung ano yung alituntunin ng Panginoon. Okay. Ano ba yun? Unang-una, si Jesus Christ din naman ang nagsabi. Mahalin mo ang kapwa mo. Okay. Ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ibig sabihin nun, medyo mag-share ka naman ng blessing mo. Okay, mag-share ng blessings. But I really want to ask you something, no? Just para I understand. How many wives can you have? No, I mean, how many wives are you allowed to have? Nagulat ako doon. Blessing ba yun? How many? I mean, ilan ang pwede mo talagang asawa? 4, ma'am, sa Islam. 4. Pero hindi naman ibig sabihin, no? Kailangan po natin liwanagin. Kasi maraming hindi po nakakaintindi nun. Akala ang mga Muslim, obligadong mag-asawa ng 4. Hindi po. Ang sabi po sa Quran, kung kaya mo mag-asawa ng 4 ng pantay-pantay, mag-asawa ka ng 4. Kung kaya mo? Yes, ma'am. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Napaka-importante nun. Pag sinabing pantay-pantay, lahat yun. Lahat ng usapin. Pantay-pantay. Kung hindi, isa lang ang asawa. At kung hindi pa rin, mag-fasting ka na lang. Kaya pa na yung fasting ko ngayon. No? Ano yung fasting ko May ngayon? tanong ako, kaya mo ba ng 4? Yung totoo. Ma'am, nagawa ko noong araw yun, hindi nga kaya. Kaya ngayon nagpa-fasting na lang. So, alam mo, ang problema, mahal ka kasi ng mga lalaki dito eh. Kaya hindi Now wait, you are divorced. Many people should know this. Robin has been divorced 2 years ago. He has 5 children. So technically, you are literally single and available. Yes, ma'am. Yeah. So, are you courting Mariel? Medyo ang ganda ng pasok mo. No?